Isang maulang umaga sa inyo mga karadyo. Nandito ulit tayo, nagbabalik para sa ating ika-47th video. Makikita ninyo yung ating J-Paul na ginawa. Kagabi ko to ginawa. Ang totoo ay ngayon lang ako gumawa ng J-Paul. Mapapansin ninyo yung J-Paul na yan ay manipis. Nakita ko lang yung copper tube na yan mula dun sa isang antena na binaklas ko. Sabi ko, gawin ko kaya ton J-Paul. Tingnan ko kung ano ang magiging resulta nito. Kagabi, mula doon sa feeding point niya na approximately mga 5 cm mula doon sa pinaka base ay ang SWR mababa na rin, pero ang gusto kong malaman ay ang center frequency niya medyo nasa mataas. Gusto kong dalhin doon sa mas mababang frequency. So paano ba ang pag-a-adjust nito? Mula sa itaas na frequency para mapababa, ano ang kailangan gawin? Dadagdagan ko ba yung 5 cm pataas o magbabawas ako? Ngayon, ang ginawa ko kahapon, mga karadyo, ay nagbawas ako. Siguro mga 4.2 cm pababa. Kaya ang nangyari, bumaba din. Yung mababang SWR niya ay bumaba sa frequency. Bumaba yung frequency na kung saan nandun siya nakasentro. O, tingnan natin kung ano yung status niya. Mag-a-adjust pa tayo, ha? Okay, ayan. So, iyan ang kanyang SWR. Kahapon, kagabi pala, nung hindi ko pa siya ibinababa, ang SWR niya dyan sa yung 145.460, nung hindi ko pa ibinababa, yung pinakamababa na yan ay nandoon sa 147. Ayan. So ngayon, susubukan nating ibaba pa yung yung feeding line niya mula hanggang doon sa mula doon sa base para makita natin kung ano yung magiging resulta pa nito. Op, namatay yan, oh. Yun. Yan. Okay. So, tandaan ninyo mga karadyo, ha? At titingnan natin. So, ang center niya is 145.460. Mga 470. Kasi nakita nyo, medyo mataas pa. No? Kaya baba natin ng konti. Para makuha natin yung pinaka-center. Yun. Ayun, 145,600, 145,600. It's 1.125. So, hindi ko aalisin yan, ha, mga karadyo. Yang setting na yan at i-adjust ulit natin. Babalik ako. Ayan, nakababa na mga karadyo, ha. Yung ating dipole. Ayan ang dulo, oh. Yan ang dulo. Ay, dipole tuloy. Yan ang dulo ng ating J-pole. Ano, ha? Ayan, kita nyo. Manipis. Ang size nito ay 2.5 mm. Tapos, itong mismong ayan, nasa 7.2 mm naman itong
itong copper rod. Ayan. Okay? So, ayan, ang ating feeding point. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang kung hanggang saan mula dito sa dulo sa ibabaw hanggang yon. So nakita nyo mga karadyo, nandun siya sa 4 cm. Mangyari kanina, nandun siya sa 5 cm. So ngayon ang gagawin natin, ilalagay na lang natin, ibababa pa natin. Okay? Siya nga pala, ang haba nitong J-pole mula doon hanggang dito ay nilagay ko sa 149.5 centimeter. At ito naman mula dito ineksakto ko na 50 centimeter. Yan. Okay? Insulated siya. Fiberglass ng ng X520. Inipit ko muna siya dyan. Dahil maiksi yung coax ko na RJ58, naglagay na lang muna ako ng 2 loop dito. Na parang pinaka-choke. Okay? Tatanggalin ko na to at maghihinang ulit ako. Okay? Ako ibabalik. Mga karadyo, eto na. So, nilagay natin siya sa 3.7 cm. Kung kanina 4 cm, ngayon ay 3.7. Yan. 3.7 cm. So, okay. Angat na natin, mga karadyo. Tinas na natin ulit, mga karadyo. Ayan na, nakataas. So, tingnan naman natin ulit ngayon ng SWR. So, ito yung pagbabago. Ayan. Nakita nyo yung pagbabago, mga karadyo. Ayan. Hindi natin inalis, 145,600. So, although, okay, tumaas ang SWR niya kumpara kanina. Kasi, syempre, i-consider natin yung location. Yung position niya. Na nasa likod siya ng pader, malayo-layo siya ng konti. So, yun ang epekto. Ang tinitingnan natin dito, mga karadyo, ay yung pag-a-adjust kung saan ang pinakamababa. Hindi natin masyado munang titignan kung gaano kababa. Pero yung lobe niya ng SWR, yun ang tinitignan natin. So, nag-adjust siya, napansin nyo, mga karadyo? Hindi na siya sentro, di ba? Ngayon, hahanapin natin ngayon yung sentro. Teka, ayan. Medyo lumabo, no? Okay. So, titingnan natin ngayon. Antayin natin luminaw. Ayan, malinaw na. So, pupuntahan natin ngayon yung sentro. Nag-adjust na siya, mga karadyo. Nandyan na siya sa 145 150. Okay. Titingnan natin ang kanyang, para makita natin, titingnan natin yung kanyang return loss. Ayun, nandun na. So, yun na yung pinakamababa.
Ngayon, ilalabas ko siya ha, mga karadyo. Sandali. Ilalagay ko sa gitna. Tingnan natin kung ano ang magiging epekto. Yan, nilipat na natin yung antena, mga karadyo. Mula dito sa lugar niya kanina dito, in-adjust natin ng 1 metro. Medyo nasa gitna na siya ng daan, ano? Gilid pa rin, pero malapit-lapit na sa gitna. O, titingnan natin ang pagbabago kung meron. Ayan, ang pagbabago, mga karadyo. O, talagang nabago rin yung sentro niya, no? Tingnan natin kung kung saan siya ngayon sumentrong frequency. Tingnan natin. Oh, nasa eksaktong 145. Mga karadyo. Oh, eksakto na 145 megahertz. I-confirm natin. O, eksakto na nga. Yan yung kanyang return loss. Minus 34 dBi. Anong impedance niya? 48.5. Resistance, 48.49. Ang reactance niya ay 1.09. So, perfect, mga karadyo. So, eksakto. Balik tayo sa SWR. Ang SWR niya is 1.039. Okay. So, ayos. O, yan na yung antena natin na J-Pol. So, pwede nang pan-testing ito, mga karadyo. Meron pang isang bagay na titingnan natin. Sa susunod, titingnan natin kung paano ba nagra-radiate yung J-Pol na yan. At ang isa pang purpose ko kung bakit ako gumawa niyan for the first time, kasi gusto ko siyang ikumpara sa ginagawa kong single folded dipole balance antenna. So, sa mga susunod na video ko, ay ipapakita natin yan. Kung ano ba ang mas efficient. Ulitin natin ha. Single J-pole, o yan J-pole na yan, versus single folded dipole. Kaya ano ang conclusion natin, mga karadyo? Na yung pag-adjust natin kanina, kung ito yung pinaka-base ng ating J-pole, kapag yung feeding point ay ibababa natin, meaning bumababa din yung center frequency. So yun lang ang nais nating palitawin dito sa ginawa nating antena. Sa kabaliktaran, kapag itataas natin, so yung center frequency ay tataas din. So siyempre, may limitation kung hanggang sa ibaba. Maring hanggang dun lang siya. Hindi pwedeng isagad siya hanggang sa baba. At hindi rin siya pwedeng itaas ng itaas. Kasi doon natin hahanapin sa pagitan nung mga gap na yun, approximately, mga, sabi natin, mga 2 cm up from 5. Pagkatapos, yung 5 cm down, siguro hanggang mga, ang pinakamababa doon, hanggang 3 cm. So, doon kasi natin hahanapin yung 50 ohms. Yan. Para ma-attain natin yung pinakamababang SWR doon sa specific frequency na gusto natin na maisentro. Okay? Kaya, yun, mga karadyo, sana ay meron kayong natutunan muli dito sa ating video.